GMRC at saka values education, i-implement natin yan at mag-invest tayo sa mga guro nang sa ganun alam nila kung paano nila handle ang mga estudyante. Preventive peace kung tawagin ko yan. Kasi pagka na-inculcate sa minds ng hearts ng mga estudyante ang values ng peace education, GMRC, etc., medyo makaiwas tayo sa gulo. Hindi yung curative peace na reactive lang tayo pagka nagkaroon na ng problema, tulad niyan, Zamboanga, Tacloban, saka tayong kikilos at magdagdag tayo ng security guard, etc., etc. Doc, ano pong suggestion nyo sa DepEd para po magkaroon ng adjustment, magkaroon ng resulta agad-agad, step by step na inyo pong suggestion para po dito sa mga challenges natin involving mga karahasan sa mga school campus? First of all, tulad ng binanggit ko, nabanggit mo rin, from curative to preventive peace ang approach natin. Sana, no? I strongly suggest that. Meaning, mayroon naman tayong batas dyan na integration of PC, GMRC at saka values education, i-implement natin yan at mag-invest tayo sa mga guro nang sa ganun alam nila kung paano nila handle ang mga estudyante. Preventive peace kung tawagin ko yan. Kasi pagka na-inculcate sa minds ng hearts ng mga estudyante ang values ng peace education, GMRC, etc., medyo makaiwas tayo sa gulo. Hindi yung curative peace na reactive lang tayo pagka nagkaroon na ng problema, tulad niyan, Zamboanga, Tacloban, saka tayong kikilos at magdagdag tayo ng security guard, etc., etc. So, yun ang una. Second, if there's a way for the President to issue an executive order, nang sa ganun, synchronize yung effort ng mga concerned agencies para maprotektahan natin lalo yung mga estudyante, especially declaring the schools as a zone of peace, not only in elementary or basic education but as well as in higher education and TESDA. Then long term maybe is for the government to pass a legislative, priority legislative measure nang sa ganoon magiging batas talaga yung declaration of all schools in the country as zone of peace. Hindi lang yung because we are protecting the students from external conflict, but for as well as internal conflicts. Kasi ang nangyari ngayon, internal conflicts, dahil yung mga estudyante, pinapatay din yung kapwa nilang estudyante. So yun yung step by step na pwede ko isa-suggest tungkol dito sa pangyari, MJ. Opo, Doc, do you think may failure of intelligence? Kasi dito natin na-appreciate yung kahalagahan po ng confidential funds sa mga civilian government agencies, kagaya po ng DepEd. Nangyari to, di na si VP ang DepEd Secretary at ngayon yung issue niya yan sa confidential funds, hinihiring po sa Senate Impeachment Court. Actually, nalalantad nga, Doc, yung dynamics ng paggamit po ng confidential funds. Your thoughts on that, sir? Yun nga ang irony kung sino pa yung kumikilos para gamitin yung confidential funds na yan, siya pa yung politically persecuted. So nakakalungkot po yan. Samantala yung mga ibang agency na kumbaga may mga AOM din, hindi nila binibigyan ng pansin. They just single out BP Sara dahil she is a threat to them, politically speaking, at she doesn't bow to their whims and caprices. So, para sa akin, all the more na kailangan sana ng DepEd, ng CHED, at iba pang educational institutions
yung confidential funds, especially ang mga higher education institutions, kahit mula pa sa basic education, ay nagiging breeding grounds ng mga ideological groups like NPA, etc. etc. At alam naman natin na sila yung kalaban ng ating gobyerno. Pero kung titingnan mo ngayon, kung sino pa yun naman nag-file ng cases ng sumuporta ng impeachment, yun mga kalaban pa ng gobyerno na kung saan dapat para sa kanila ang gamitin yung confidential fund. So, nakakalungkot lang, biktima talaga si BP Sara sa pangyayaring ito. Opo, ano pong tingin nyo sa mga aksyon po ng kasalukuyang administrasyon sa issue na to, Doc Tacloban, at ito pong nangyari po sa Mindanao na mga karahasan po sa mga school campus? Sapat na po ba? Kayo ba ay nababagalan? Ano po ba ang tingin nyo sa aksyon ng pamahalaan? Mayroon naman silang ginagawa at rini-review nila yung mga policy, tinitingnan nila yung mga CCTV, etc. etc. at baka habulin nila kung sino dapat managot. Pero para sa akin, kung ano yan, secondary na yan kung sinong managot. Dapat talaga forward-looking tayo. Kaya nga, values education ang pinaka-importante. Long-term dapat. Kasi kung curative peace lang palagi ang ginagawa natin, hindi siya sustainable. Dapat preventive peace. Kung sapat ba yung ginagawa ng gobyerno ngayon, it remains to be seen. Dahil wala pa naman tayong nakikitang konkreto except yung mga may nasa balita na they are doing something about it. Yun pa lang naman ang naririnig ko tungkol dyan. Opo, lalo pa, Doc, ngayon ay budget season, no? 2027 national budget, mas malaki po na pondo ang may bibigay sa edukasyon, batay po sa sinasaad ng ating pong saligang batas. Tingin po ninyo, Doc, ano pong mga adjustments dapat po ipatupad? Dahil po, ang issue na to, hindi na issue ng if, Doc, when ang ating tinutukoy dito na dapat po maiwasan na mangyari, lalo po sa mga paaralan, Doc? Yes, unang-una siguro intelligence fund, dapat revisit nila yung policy nila dyan kasi ngayon parang inalis na sa DepEd yan. Pangalawa, bigyan ng additional budget talaga ang DepEd, CHED at TESDA nang sa ganun yung mga gadgets na kailangan like CCTV, additional security guards, and to be reinforced by the local police in the areas. Kaya dapat synchronize yung approach. Kaya naibabanggit ko yung issuance ng executive order ng presidente para mandated lahat ng mga agencies para nakatuon yung concentrated yung kanilang effort to the prevention of the proliferation of these killings inside classrooms. So budget-wise dapat increase, bigyan ng sapat na mga security guards, CCTV, at saka siguro mga police roaming the areas, and proper orientation talaga para sa mga officials ng school through DepEd and CHED, TESDA, on the importance of values education. Kaya let's invest more on our teachers. Wala bang investment, Doc, sa mga magulang, mga guardian? Dahil po ang disiplina nagsisimula po sa bahay. At
Main responsibility po nila yan, yung kanilang mga anak, kanila pong bantayan. Yeah, siguro by way of calling the attention of the parents, but in terms of budget, we cannot do that because we cannot use public funds for parents. Kung sa high school or elementary, mayroon tayong organization, kung tawagin yung PTA. I don't know if still PTA until now. Parent Teachers Student Parent Teacher Association. Parang ganon. So, yung organization na yan, they can even mobilize. They can source funds. Siguro for the parents' orientation about the laws concerning GMRC, values education, etc. But if getting a budget from the government for the purpose, I think is against COA rules and regulations. Opo. How about, Doc, yung massive information campaign, advertisements, lahat po ng platforms, pasukan, at bombahin po ng impormasyon na ito ay bawal, paalala sa mga bata, paalala sa mga magulang. Ito po ang do's and don'ts. Doc, tingin mo sa suggestion niya yan? Yeah, that is, lumawak yung sinasabi mo sa mga naibanggit ko dahil you use the word campaign. It becomes a bigger picture now. Pero it will start talaga sa orientation ng mga estudyante, mga guro, equip them. So sila na mismo yung movers at magkakampanya, mga kampanya para sa kung ano yung mga measures na dapat gawin ng mga institutions nang sa ganun we can prevent the recurrence of these school killings. So yun, kailangan talaga yun. Kaya budget talaga ang importante. So kung dapat may mga materials tayo na ipamigay sa lahat ng mga all concerns, kahit lahat ng kahit anong platform, TV, social media, yes, media will play a great role in this aspect. Tsaka magkaroon ng mga caravan, school-to-school caravan, pupunta doon, i-explain. Araw-araw makikita sa telebisyon yung opisyal na tagapagsalita ng mga ganon. Dok ba? Yeah, No? yeah. Tama yan. Tama. Oo, hindi lang tayo mangampanya sa politika. Oo. Pati sa education. Oo. Lalo na sa education. On the importance of values. Yun. Dapat may strong campaign for that. Yeah, I fully agree. And that is also my point, except that I focus more on the students and the teachers because everything starts from them. Opo, lalo din po sa mga magulang, no, Doc, no? Kasi syempre, Yeah, magulang. Of course, kasi innate na yung magulang. Kung talaga ang magulang na responsible talaga na magulang, at sa tingin ko naman walang magulang na hindi responsible, mula sa kanila talagang disiplina para sa mga kabataan.